Hello, good day sa iyo, Aquarius. Ang basa natin ngayon, Nak, is para sa iyong huling paglalakbay ng Nobyembre para maging ready ka ng Disyembre, no? Ayan, so medyo malakas lang po ito. Pakihinaan nyo na lang po ang inyong sounds. Ayan, mag-cleanse lang po tayo, no? Thank you for it. Release the negative energy, spirit guys. Tanggalin mo po mga dito sa mga kahit. Bigyan mo po sila ng kalinawan, spirit guys. Unawaan ng mensahe. Protektahan mo po ako sa energy. Tanggalin mo po mga bad energies paligid. In Jesus' name. Ayan. So, welcome dear sa iyo, Aquarius at mga cross-watcher. No, maraming salamat po sa mga nagsusubscribe at sa mga nagla-like and hype po sa ating mga video, Aquarius. So, sa pagtatapos ng Nobyembre, no, so ang focus natin ng iyong intellectual freedom at ang paggalis sa mga emotional chain at ang pag-set ng vision para sa future. So, hindi ka pwedeng pumasok ng Disyembre na may bit-bit na attachment at old pattern, di ba? Para ready ka. So, ang reading na ito ay tungkol sa pagbibitaw ng emotional baggage mo, no? At yung mga decisive action para sa independence at ang reward na tunay na authenticity at innovations na makukuha mo pag nagawa mong action na yan, no? So, magsisimula na tayo dito, nak, no? Kukuha na tayo ng card. Okay, spirit guide. Anong kailangan bitawan at tapusin? Ano po ang restrictions o attachment na pumipigil sa freedom ni Aquarius? Sa kanyang kalayaan, ano po? Ano po ang dapat niyang bitawan? Ano po ang dapat bitawan ni Aquarius? Three of Pentacles. Anong dapat niyang i-retain? Ano po ang dapat niyang i-retain, Aquarius? Ano pong dapat i-retain ni Aquarius? Ano pong dapat i-return Aquarius? Wow, sino tong King of Cups? Oh my God, ang ganda naman to, Aquarius. And who's this King and Knight of Cups? Ang dapat mong i-action. Wow, puno ng ano dito, no? Puno ng pagmamahal. Lots of water sign energy, no? Ano po ang kanyang reward? Ano po ang kanyang reward? Page of Wands ang iyong reward. Wow naman. We've seen here also na to those who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, at Taurus, Capricorn, Virgo ang nakikita nating energy dito. No, Aquarius. Ayan. So, syempre, kukuha tayo ng guide, no, sa ating Archangel of Abundance. Ito yung nagtitake care ng iyong career at ng iyong financial. Para po ito kay Aquarius. Para po kay Aquarius. Do the work daw, Aquarius. And kung saan ka dapat mag-focus. Saan po dapat mag-focus? Sa Nobyembre, si Aquarius. Sa huling week ng Nobyembre ni Aquarius. Ito na lang tayo dito. Where am I with my healthy goals? Where am I with my healthy goals? Where do I
do I want to be? Why I'm not there? What will it take for me to feel well? Wow, ganda nito ah. Parang yung parang really your soul is yearning of something, no? Guidance kay Archangel. Tayo ng guidance para po ito kay Aquarius. Mensahe pa para kay Aquarius. Clear audience. Ayan, may gift ka ha. Galing kay Archangel Sadkael. At ang affirmations na ibibigay sa iyo at ang mensahe na ibibigay sa iyo ng ating Archangel Whisper. Ten. Wow. Something is about to end talaga, no? May new beginning ka kaagad. Maganda to, oh. Growth kaagad, no? 10. You might be seeing 10 number. Mga synchronized number, no? Ayan. Aquarius, ang reading mo yung nagpapakita rito ng challenge ay kundi kumbaga parang wala sa commitment ng collaborations at labis na parang emotional offers ang nakikita natin dito. Ang final journey mo bago mag-Desyembre yung tungkol sa paggawa ng totoong paggawa o totoong pagtatrabaho o pagpili ng authentic na adventure ang nakikita ko rito, no? So, detalye natin, no? Itong Three of Pentacles, ito yung kailangan mo raw bitawan na, no? Kumbaga ito yung mga collaborations project or sabihin natin mga situationship na walang substance or parang walang real respect ang nakikita rito. So, ang Three of Pentacles, ito yung tungkol sa teamwork, skill sharing at initial progress sa isang proyekto, no? Or sabihin natin sa relasyon din. So, ito yung initial progress na isang proyekto, no? Pag lumabas ito sa posisyon na bitawan mo, itong yung nangangahulugan na masyadong focus ang connection ninyo sa surface level or sabihin natin sa social setting. So, kailangan mo ng bitawan ang feeling na enough na ang initial effort or sabihin natin flirting energy. Kumbaga, iwan mo na yung connection na nananatili lang sa panay planning stage. No, panay plano ng plano, wala namang natutuloy, parang gano'n, no? Parang ningas kugon energy din ang ibig sabihin nito. So, halimbawa, sa relasyon. So, para mas lalo mo maintindihan, so, on Three of Pentacles dumating sa bitawan mong posisyon, sa relationship, ito yung parang relations ay stuck sa friends with benefits. Meron ba kayo niyan? Kumbaga, di ba? Parang naka-stuck kayo sa friends with benefits na situationship, no? Situation at relationship, no? Parang gano'n ang status, no? Dahil ayaw nyo ayaw ninyong umakyat sa next level ng commitment. Parang you are being contented na napapamiliarize sa'yo, na komportable ka sa ganyan, na you're making sex without any committed. Parang gano'n ang nakikita ng ating energy. Some of you, no? Hindi kayo lahat. Kumbaga, kung if this resonate to you, no?
maganda at makakakuha ka ng guidance dito. So, kung some of you na mayroong ganyan, na ayaw ng commitment, just ganun na lang. Kumbaga, flirting energy always, no? Ayaw ninyong umakyat sa next level ng commitment, no? Kasi kailangan mo nang iwan yan, yung status ko na ito, no? Sa social work naman, masyado kang invested sa mga group activities or sabihin natin sa community project na nagdi-drain ng energy, no? Kumbaga hindi align sa personal visions mo, no? Parang ganyan ang sinasabi rito ng ng dapat mong bitawan sa posisyon na 'yan. So, pero makikita mo sana kung ibang ang intention kung iba yung nakaposisyon to, no? Maganda sana, grip, teamwork, but that's too much daw, parang ganon. Kumbaga kasi ang mga kumbaga nakaka-drain, yung mga drain na energy mo, nadi-drain ng energy mo. Kumbaga hindi align talaga ito sa gusto mo, talagang kumbaga napipilitan kang makisama, kumbaga hindi ka masaya na ginagawa pero ginagawa mo pa rin, no? Parang gano'n yung mga community work, yung mga activities na 'yan. Kumbaga yung hindi bukal sa puso mo. Pero you need to do that dahil pakikisama, no? Kumbaga sinong nasusunod? Kumbaga yung mga ibang tao, hindi yung what you really want. Na hindi din talaga align yan sa purpose mo. O sabihin din natin, hindi align sa personal visions mo. No? Parang sobrang pakikisama din, no? Parang ganon. Kung makikita mo rito, dapat mong i-retain is King of Cups, no? Which is very beautiful. Ang lakas at value mo rito, o sabihin natin na attitude na kailangan mong panatilihin ay ang iyong abilidad na maging emotional mature, Aquarius. No? Pati yung compassionate at yung pagiging calm at calm ka sa ilalim na medyo pressure ng sitwasyon. You're still calm here. Para very matured ka how to handle things, no? Parang hindi ka nag-overpowering, hindi ka na-annoyed, no? You're very calm kahit na sa mga ganyan panic and emergency energy na, no? Kumbaga, poised ka, ibig sabihin, no? Kumbaga, yung emotional ito rin yung sabihin natin na emotional mastery, no? Ito yung i-retain mo, dahil yan ang kakayahan mong mag-listen ng walang judgment. At ang iyong malawak na compassions, actually, napakagandang dalin mo raw yan sa Disyembre. No? Sa kabila ng intellectual nature mo na Aquarius ka, no? Pero ang emotional maturity mo, ang pinakamalaking asset mo na sa panahon ng Nobyembre na pwede mong dalin sa Disyembre. No? Halimbawa, so, ang iyong pagiging kalmado at mature na response, no? Lalo na kapag na-challenge ang iyong utak or ang iyong intellect, ang iyong katalinuhan, no? Kumbaga, huwag kang mag-react ng cold or detach. Gamitin mo ang King of Cups na to. Dahil it will give you wisdom. Dahil ang maturity ng King of Cups, yan yung full of wisdom, full of experience, very professional, how to handle things, no? And there's also kindness dito. No, pag ginamit mo ang energy na yan, ito kumbaga yung dapat mong gawin at gamitin na energy this November hanggang dalin mo sa December, no? Magandang susi ito na. So, yung sabihin natin ng abilidad mo mag-offer din ng unconditional emotional support sa partner mo, no? Nang hindi nawawala ang self-control mo. No? Talagang you're really matured na energy ang maganda mong dalin daw, no? So, nakita mo ang iyong final action. No? Ang final action ngayon, which is Knight of Cups, ito yung pinakahamon na bibigay sa'yo. Ang huling matapang na action na kailangan mong gawin ay ang mag-present ng genuine emotional offer. Because as you could see, you have some gift here. Mag-present ka. No? Parang ganon. Ito ang hamon mo. Tanggapin ang sweet gesture ng walang skepticism. No? Ng walang skepticism. Ibig sabihin, ang Knight of Cups kasi ay isang emotional na proposal ito or invitation, sabihin natin, o romantic gesture. Dahil lumabas ito bilang sa final actions mo, ang universe ay nagsasabing oras na para i-take ang emotional risk. No? Subukan mo, kumbaga. Hindi lang ito tungkol sa intellect na,
Kailangan mong magpakita rin ng vulnerability o tanggapin mo ang vulnerability ng iba. Ibig sabihin, do not be afraid na mahalin ka rin ng tao. Magmahal ka rin talaga. Ibig sabihin, tanggapin mo ng buong loob. Parang ganun. Na wag mong pagdudahan. So, para maintindihan natin, magbibigay ako ng halimbawa na action. Halimbawa, yung may propose o mag-offer. Kung matagal mo nang gusto mag-level up ang connection, ibig sabihin, gawin mo na ng sweet na gesture. Do something na para din lumago. Kaysa naman dito, gumagawa ka sa pakikisama rito, kaya mo rin gawin yan sa isang relationship mo, syempre. Yung mag-offer ka rin. Kumbaga, wag kang mahihiya. Magbigay ka rin ng genuine at heartfelt compliments din sa mga taong nagpapakita sa'yo ng magandang ugali, ng pagmamahal din. O magyaya ng serious emotional talk din, yung heart-to-heart conversations, Parang ganon. So, dapat mo ma-receive din dito yung kung may sweet offer, bawa yung persons mo, or yung partner mo, kung mayroon siyang sweet offer, wag mo itong i-analyze ng sobra. Kasi ganong ka-acquire, so you analyzing everything, So, tanggapin mo ito na very graceful at very sincere, Yan ang hinahamon ka sa posisyon na yan, So, ang nakita natin na emotional na gift na regalo ng Disyembre para sa iyo is ang Page of Wands. Ito yung gift na marireceive mo sa Disyembre kapag ginawa mo ang action na yon. Itong challenge lang na ito, which is still hindi mahirap yan. Ikaw lang yata hindi nagkaroon ng mahirap na Kumbaga itong Page of Wands na to, yung sabihin natin, isang adventure. Meron kang kumbaga, sa Paskong darating at sa bagong taon, meron kang bagong adventure at meron kang marireceive na very exciting news. At pure enthusiasm ito. So, ang rewards mo is the Page of Wands dito, Ito yung messenger ng new beginning ng fire. So, parang magkakaroon ka ng bagong spark at set sa yung buhay pag-ibig. Diba? Gusto natin yan, syempre. Yung lagi kang excited. Kasi ito mukhang wala ka rito, kaya ka challenge. Gusto natin yan na syempre, wow, yung parang you're always feel in love, na mo ba yan, yung energy mo, na syempre, everything goes well kapag you're in love actually. Diba? Totoo yan. So, kung makikita mo rin dito, kumbaga, ang spark ang regalo na ibibigay sa'yo sa buhay pag-ibig mo. So, ang gift mo ay ang pag-renew ng fashion din at excitement sa journey mo. Sa mo siguro na parang takot na umibig, ayaw na umibig, parang nabuboard, parang ganun lang, magkasama lang kayo, magshota kayo. Pero hindi daw, magdadagdag ng spice daw sa iyong pag-ibig, Or sa iyong karera, magkakaroon ka siguro ng promotions din, Because parang marami kang project siguro na talagang gusto mo na hindi yung parang sapilitan na gagawin mo kaya pinabibitawan sa iyo yung Three of Pentacles dito kung naalala mo, Ito yung talagang gusto mong proyekto siguro at yung talagang gusto mong gawin, Na hindi yung sapilitan, Kumbaga ito yung very excitement na marireceive mo sa journey mo. Magbigay pa tayo ng kalinawan. Yung halimbawa, yung vulnerability mo na Knight of Cups dito, itong Knight of Cups. So, ito yung magiging sanhi sa mga bagong opportunities at fresh start mo. So, magiging excited ka ulit sa buhay at sa future mo sa hinaharap. Yung sa iba parang everyday ganun na lang nang ginagawa. Walang excitement and fun. Pero itong December daw, pag nagawa mo ito, ibig sabihin talagang mas lalo daw mag-spark ang buhay mo, Talagang ibang excitement level, ang ibinigay sa'yo, Nakuha mo na. So, kung makikita mo, andito rin ang ating gabay ng Archangel of Abundance, Ang babasahin ko to. Ang sabi rito is, it's not enough to dream or pray. You're also got to take the positive actions, steps that you are being divinely guided to take. Excuse me, kumbaga, sabi pa rito,
So, consistently working on your priorities will make them flourish like a lush flower garden. Ayan. So, ito yung do the work. Ito yung confirmation sa Three of Pentacles dito. Natapusin ang surface level na collaborations na, no? Kung nakikita mo. At gawin ang deep at real na work sa sarili mo. Yung para sa sarili mo, yung talagang real purpose mo, yung talagang passion mo, no? Wag yung sapilitan na na hindi ka naman masaya, no? Kumbaga, ito yung confirmation na kumbaga gawin mong deep at real ang work na yan sa sarili mo. No, gawin mong totoo ang relationship na yan. Hindi lang yung nagagamitan kayong dalawa o hindi lang yung panay kiss-kiss lang kayong dalawa. Put some commitment doon, no? Parang gano'n ang sinasabi. And then we also have here kay Archangel Zadkiel, no? Clear audience, no? Pay attentions. Mag-notice ka raw sa mga loving guidance you hear, sa mga sign, sa mga naririnig mo, no? Mga music, no? May mga ibig sabihin yan, no? And then, notice the loving guidance you hear inside your mind or from other people, ang sabi ng Archangel Zadkiel sa'yo, no? Kumbaga ito yung clear audience kasi, ayun yung pagdinig sa divine guidance, no, sa pamamagitan ng tunog o boses, no? Lalo na boses ni Archangel Zadkiel, maybe wanted to tell you something, no? Kumbaga, kailangan mong pakinggan ang inner voice mo, no? O ang sabi natin, ang pure wisdom mo. At ang mga salitang lumalabas sa bibig mo o sa partner mo, no? Ayan yung clear audience na sinasabi na, no? Huwag kang mag-analyze lang sa ibig sabihin, huwag mo lang i-analyze. Ibig sabihin, makinig ka. You know what I'm saying? Alam nyo, nakukuha nyo po ba? Magandang message ng clear audience. No? Notice nyo ang mga loving signs na yan, yung mga naririnig ninyo, yung mga guidance na binibigay na sa other people, just like me, no? Kasi you will benefit a big ano dyan. You will benefit a lot. No, ibig sabihin, binigay yan sa inyo kasi you need to listen din sa inner guidance mo, no? And hindi lang sa inner guidance mo, ibig sabihin, wag mo panay analyze kasi ang Aquarius is keep on analyzing, no? Kasi matatalino, talagang sila, very detailed, no? So, ibig sabihin, makinig ka rin. Kumbaga, not just analyze, but makinig ka at tignan mo bakit binigay sa iyo ang inner voice na yan, ang bulong na yan, bakit pinakita sa iyo ang sign na yan, no? Ayan, nakukuha mo na. So, kung makikita mo, meron ka rito yung gustong ipaalam ng iyong soul. Ito yung soul truth, no? Ang sabi rito, where am I with my health goals? Where do I want to be? And why am I not there? What will it take for me to feel well? Kumbaga, ito yung pinaka-deep insight sa Three of Pentacles at sa King of Cups na dito sa dalawa nating card, no? Kumbaga, ito yung kung hindi ka well at nourished, hindi ka magiging matured na kagaya ng King of Cups. No, at hindi ka magiging matured din, ay hindi ka hindi ka hahanap ng validation sa collaborations. No? Hindi ka gagawa ng kumbaga you don't need to, hindi mo na kailangan mag-ask pa ng questions. No, if you are well, if you are actually healthy, or let's say sabihin natin kapag ang real work ay nasa self-care din or sa health mo. Ibig sabihin, you need to feed also your body, no? Mind and spirit para maging King of Cups, para ma-retain mo ang energy din ng King of Cups. Ayan yung sabihin natin, kailangan din syempre na hindi panay sa utak but also your physical health, no? Magpagtuunan mo rin doon ng pansin, no? At kung makikita mo dito, ang real work kasi ay nasa self-care at health mo na ke. So ito nga nagtatanong ang soul mo, if my body could talk, kung nagsasalita lang ang katawan ko, anong sasabihin kaya, no? Ngayon, inspect mo yung mo, no? Tingnan mo yung sarili mo. Wala ka bang kumbaga healthy ka ba? Strong ka ba? Kumbaga are you spoiling yourself ba? Inuuna mo ba muna sarili mo, no? Ngayon, ang sabi rito, kung ang katawan ko lang nagsasalita, ano kayang sasabihin, no? So think niyo po 'yan, no? So today's soul's actions sa November, no, pwede niyo pong gawin.
Feed your body what it needs to feel nourished. Kainin mo yung paborito mong pagkain. Ang tingin mong ikaganda yan, mag-go organic ka, no? Pinagpo-focus ka rin sa physical health mo, no? Ayan yung kumain ka ng mga mga organic food, no? At syempre, i-appreciate mo rin ang sarili mo. And mahalin mo ito, parang gano'n ang sinasabi, no? Pakainin mo yung katawan mo ng nourished food na kailangan para maging healthy siya. At i-appreciate mo rin ang sarili mo. Ayan, humarap ka sa salamin, sabi mo, I'm so beautiful. No? Kung lalaki ka, I'm so handsome. Purihin mo ang sarili mo rin, no? And syempre, especially is mahalin mo ang sarili mo. Ibig sabihin, self-worth muna, unang-una, ikaw dapat, no? So, make some new exciting goals, no? Gawa ka daw ng bagong adventure sa buhay mo. Kasi parang yan ang kulang. Parang masyado kang dedicate sa emotions, love, sa partnership na to na nakikita natin. And then maybe you're not thinking about yourself. Kasi nga, kagaya yan, gagawa ka ng trabaho, makikisama ka just lang to be with them, no? Parang ganon. So, ang inaano dito, inengganyo ka, yung gumawa ka na ng gusto mo, talagang with your passions. No, parang kulang ka siguro ng adventure, some of you, no? Kumbaga, because nakapokus na dyan sa love na yan, nakapokus na rin sa work. Kumbaga, kulang ng adventure daw ang buhay mo. Sa some of you, no? Etong Nobyembre. So, lagyan mo daw na, yan, sa bagay, may regalo naman sa'yo. Kung ano yung imbalance dito na wala ka, ibibigay sa iyo yan. Magiging excited, nagulat ka na hindi mo naman gusto yung mga jumping na yan, mga dancing na yan, no? Makikita mo is nag-enroll ka na. Yung mga cooking lessons na yan na dati mong hindi ginagawa, no? Ayam yung mga traveling mo, pagpasyal-pasyal mo, yan yung mukhang madadagdagan ng adventure life mo na nakita, dahil yan ang gift mo na, no? Kumbaga, make some new exciting goal to take your health to the next level daw. Anong magagawa mo na para ang iyong health ay mag-level up, no? Ayan yung monthly check-up mo, ayan yung magpa-cleaning ka ng tooth mo, no? Ayan yung magpa-parlor ka, yung parang this is about uunahin mo yung sarili mo na, pero do not sobra ha, kailangan balance din. Kumbaga, pero uunahin mong one of your main responsibility na kunin mo ay ang sarili mo bago ang iba, no? Kasi magugulat ka, bakit pa na siguro pala masyadong kaibigan, no? Siguro nakikita rito, masyado rin kaibigan, napapabayaan ng relationship din, no? Parang ganon. Nakapokus ka sa pakikisama na walang patutunguhan or isang relasyon na parang friends with benefits, no? Pinapaiwan sa iyan, but you have your own free will, tandaan nyo yan, no? So, kung makikita mo yan ang binigay sa'yo, ibig sabihin, ang real work mo dito ay ang self-care at health mo, no? Ayan. And then, ang angel whisper natin is 10-10. Ang bulong sa'yo is, ito ang bulong sa'yo, no? Spiritual awareness is opening you to all that you are ready to see. Your destiny is being fulfilled. Wow, Keep your intentions pure with your eyes, looking ahead, and you will continue to increase the growth that is here. So, ang sabi rito, meron kang, parang nag-open yung third eye mo, or sabihin natin na nadadagdagan ka ng spiritual growth, or sabihin na hindi lang physical, hindi lang mental, but this is yung inner self mo, no? Parang yung spiritual awareness mo is nagbubukas. It's opening, means awakening. Kumbaga, andyan lang yan, no? Kung mapapansin mo, ready na yan na gamitin mo. No? Kung may kakayahan kang makapagbasa, or sabihin natin, yung mga skill na clairaudience, claircognizance, ayan yung sometimes you could predict, ayan yung sometimes na nababasa mo tao, ready daw na spiritual gift mo yan na pwede mong gamitin. Ayan yung sabihin natin pagiging yung you could predict din na sabihin natin na kayang-kaya mo, no? Ayan yung magbibigay ka ng advice sa ibang tao, no? Yung kumbaga bukas lang daw yan, nasa iyo na raw yan, no? Kumbaga ready nang gamitin yan. Yun nga lang is kung gagamitin mo, no? Yun na sabi. Kung ready ka na, magagamit mo na yan na makakatulong din sa iyo sa pagpunta mo sa Disyembre, no? Ngayon bukas na yan ng November daw. Available na yung mga skills mong ganyan, yung listen to your intuitions na talagang malalaman mo. Lalo na yung mga
mga nakikinig ka na, yung listen to your inner voice. That is also one skills and one of your gift, no? Sabi ni Archangel Zadkiel. So, ang sinasabi rito, keep your intentions pure, pero gamitin mo yan sa malinis na paraan, no? At, syempre, looking ahead and you will continue to increase the growth that is here. Ibig sabihin, this will help you to grow daw, no? Gamitin mo, kumbaga, yung mga gift, special talent mo, nasa iyo lang yan. Gamitin mo, parang nire-remind ka to use your power and your gift, no? At asahan mo, mag-grow ka talaga. No? Ito yung maaari mong gawing affirmations na, the more I invest awareness in my growth, the closer I continuously become to the outcomes I am seeking. Ayan, no? So, ang sabi rito, the more na magbibigay ka ng energy dyan, sa awareness about sa iyong paglago, sarili mong paglago, malapit na yan, patuloy, malapit at patuloy na magiging ang outcome ay marireceive mo, no? Kung ano yung hinahanap mo na gusto mong growth or dream mo, marireceive mo daw yan, ang sabi rito, no? So, the more I invest awareness, the more na magbigay ka ng energy sa iyong paglago, sa sarili mong paglago, kagaya ng sinasabi rito, yung health mo, yung mga ano mo, no? Yung do the work din daw, no? Bagay, makukuha mo talaga yung gusto mo daw dito, no? So, ulitin ko po ang inyong affirmations. The more I invest awareness in my growth, the closer I continuously become to the outcomes I am seeking. No? The more na nag-invest ka sa personal growth mo, o kahit Tagalog yun na lang po, no? The more, sabihin nyo to araw-araw, no? The more po na, kumbaga, the more na mag-i-invest ako ng awareness sa aking paglago, o parang malapit na ako sa gusto kong mangyari, parang gano'n, no? Paparating na ako sa pinaka-outcome ng gusto kong mangyari. Parang ganun po, no? Ayan. You could make your own affirmations po. Napakaganda po itong mga affirmations natin, no? Kasi you are telling the universe na na yan ang gusto mo, no? Parang ganun. Ang ganda, no? Ayan. Pengi naman pong like and hype dyan, no? At sana nag-enjoy po kayo at na-enlighten kayo sa ating pagbasa para sa iyo, no, Aquarius. At thank you so much po sa mga nag-share ng ating video, no. Maraming salamat, at sa mga nagdo-donate sa comment, maraming salamat po. Thank you so much po. Always always keep good po, at saka always be kind, no, at always be grateful. Ayan. So, marami pong salamat, Aquarius, and good luck sa iyong paglalakbay, no? And see you po sa ating next reading para sa Disyembre. Ayan, bye-bye po.